Gaya ng sinabi ko sa iyo, Elmer, nagkakamali ka lang ng pagkakaintindi. Hayaan mo ipaliwanag ko sa iyo ang lahat. Hindi na kailangan, Sheila. Alam ko ng lahat. Hindi mo lang ako pinagtaksilan, pati ang buong team natin, binigo mo rin dahil sa ginawa mo. Hindi mo sinabi sa akin, protektor ka pala ng mga yan? Pinuprotektahan mo yan? Yang hayop na yan? Hoy, wala kang karapatan na sabihan ako ng hayop ha. Para sabihin ko sa'yo, mas matagal na kami magkakilala ni Sheila, kaya wala kang karapatan pagsalitaan siya na ganyan. Kung ganon, totoo nga. Talagang protektado ka nga ng sindikato, Sheila. Nagsisisi ako na minahal kita. Nagsisisi akong pinagtaksilan ko ang sarili kong asawa para lamang sa'yo. Tapos ito lang palang igaganti mo sa akin? Wala kang awa, lalo na sa mga napatay ng lalaking yan at nasira ang buhay dahil sa sindikato niya. Ang dapat sa inyong dalawa makulong. Bilisan mo, Kulas! Tumakas ka na! Ako nang bahala dito! Umalis ka na, dali! Paano tong kumag na to? Ipapahamak ka pa nito eh. Buti pa, iligpit na natin. Ako nang bahala sa kanya. Basta umalis ka na lang para makatakas ka. Bilisan mo na! Taon 2019, Pampanga. Pagkatapos ng madugong operasyon, naitaob na rin sa wakas ng grupo nina Elmer at Sheila, kasama ang PIDEA at mga opisyal ng barangay, ang hideout ng isang malaking drug syndicate na nadiskubring nagtatago at lihim na nag-ooperate sa kanilang lugar. Bukod sa dumanak ang dugo mula sa grupong yon, 3 rin sa mga kasamahan nilang pulis ang nasawi matapos makipaghabulan at makipagbarilan sa mga armadong miyembro ng sindikato. Bukod pa roon, nahuli na rin nila ang ilan sa mga opisyal at maging mga kawani ng gobyerno na may kinalaman sa pagtatago sa pagkakakilanlan ng grupo, kaya inabot ng halos 2 taon bago yon nadiskubre. At dahil malaking grupo ang kanilang naitumba, isang malaking achievement na naman yon kina Elmer at Sheila. Sila ang laging magka-partner sa mga operation na kanilang pinapasok. Ngunit kung kailan paalis na sila, saglit na nagtungo si Sheila sa bandang dulo ng lugar kung saan nasilayan niya ang isang matangkad na lalaki na nagngangalang Kulas, ang mismong leader ng drug syndicate na kanilang napabagsak. Tandaan mo to. Huwag ka na magpapakita rito at siguruhin mong walang makakakilala sa'yo. 3 sa mga tauhan namin ang sinakripisyo ko para lamang mapagtakpan kita at mailigaw sila. Huwag mong sayangin ang pagkakataong binigay ko sa'yo. Naintindihan mo ba ako, Kulas? Abay, siyempre naman. Huwag ka mag-alala, Officer Sheila. Hinding-hindi na ako babalik dito sa Pilipinas. Lalo na't dala ko na tong pera na gagamitin ko para makapagbagong buhay sa ibang bansa. Nakahanda na ba yung sasakyan yung bangka papunta ron sa destinasyong sinasabi nyo? Oo, bibiyahe na kami ng sundo ko papuntang Tawi-Tawi. Doon kami dadaan sa backdoor exit gamit ang bangka. Tapos, sa Malaysia na ang punta namin. At mula ron, may isa pang grupo na naghihintay sa amin patungo naman doon sa isa pang bansa na pupuntahan namin. Nakalimutan ko na nga lang kung anong bansa yon, basta malalaman ko rin pagkarating na namin doon. Siguruhin yung hindi ako sasabit dyan, ha? Kapag nadawit ang pangalan ko dyan, ako mismo magsasabi kung saan ka matatagpuan. Para namang wala tayong pinagsamahan yan. Natural, hindi ko idadawit ang pangalan mo rito. Sa loob ng ilang dekadang operasyon namin, ni minsan ba nasabit ang pangalan mo sa grupo namin? O kahit saan man lang? Na hindi nga nila ako kilala eh, at lalong wala silang alam na ako talagang leader dito. Gumana yung plano ko, at ngayon, ibang tayo yung inaakala nilang leader na dadalhin nila sa kulungan. Dahil din yun sa tulong at mga payo mo. Kaya paano kita idadawit? Ikaw talaga, oo. Naniniguro lang ako. Ang layo na ng narating namin para lang sa operasyong ito. Ayokong dito pa ako masira. Para namang wala kang tiwala eh. Huwag kang mag-alala. Pag nakaalis na ako rito, mag-uutos ako ng tauhan ko para bahaginan ka ng perang nakuha ko. Pangako yan! Basta abangan mo na lang kapag may numerong tumawag sa'yo. Sagutin mo dahil baka tauhan ko na yon. Oo na, sige na. Umalis ka na at babalik na ako sa team ko at baka mahuli pa ako rito. Alright! Kita-kits na lang kung saan man tayo pagtagpuin ulit ng tadhana, my friend. Salamat! Pagbalik ni Sheila sa kanyang grupo, agad siyang nilapitan ng partner niyang si Elmer. Yun din ang tawagan nila sa isa't isa, lalo na kapag nasa loob sila ng isang operasyon. O partner, saan ka galing?
Wala. May chinek lang ako bandaron. So, aalis na ba tayo? Oo, babalik na tayo. Tapos na ang operasyon natin dito. Ipapasara na rin daw tong building na ginawa nilang hideout. Grabe, no? Matapos ang ilang taon, dito lang pala sila nagtatago. Ang masaklap pa, may mga kasabwat pala sila sa department natin. Kaya pala, ngayon lang sila nahuli. Huwag mo nang balikan ang masaklap na nakaraan, Elmer. Muntik na nga rin nating ikamatay ang operasyon na to eh. Mabuti pa mamayang gabi mag-celebrate tayo para mapawi ang pagod natin. Sige ba? Walang problema sa akin yun. Madaling araw na nang makauwi si Sheila matapos ang selebrasyon ng kanilang team. Pagpasok niya sa bahay, naabutan niya ang kanyang asawa na si Sandro. Nakasimangot na naman yun sa kanya at nagkakamot pa ng ulo. Saan ka na naman galing? Ba't ang tagal mo? Akala ko ba kaninang tanghali pa natapos yung operasyon nyo? Bakit ngayon ka lang? Natural, nag-celebrate kami. Alangan naman tumanggi ako kasama namin yung boss namin. Malaking operasyon na napagtagumpayan namin at talagang kasama na rin ng selebrasyon tuwing matatapos kami. Bakit hindi ka man na nagsabi sa akin? Para sana hindi ako nag-aalala sa'yo. Bakit ka naman mag-aalala? Ganito naman lagi pag may operation Para naman bago ka ng bago. Pwede ba? Magbago ka na. 2019 na. Daig mo pang babae kung maghinala sa asawa ikaw ano? Daig mo pang lalaki kung gumimik. Natural, mag-aalala ako dahil asawa kita. Tapos kung ano-ano mga delikadong operasyon pang pinapasok nyo. Anong gusto mo? Magsaya ako rito habang nakikipagpatayan ka ron? Pwede ba? Kauuwi ko lang. Uumpisahan mo na naman ako. Matulog ka na nga na mapahinga yung utak mo. Nakakasakit ka ng ulo Kasama mo na naman ba doon sa celebration yung Elmer na yon? Ay, ano naman? Katrabaho ko siya at kasama ko lagi sa lahat ng misyon. Natural, kasama ko rin sa selebrasyon. Kayo na lang kasi lagi magkasama Pansin ko lang kahit wala kayong pasok. Diyos ko naman, Sandro. Huwag mo sabihing selos ang dahilan kaya ka nagkakaganyan. Pinagsaselosan mo yung katrabaho ko? Natural magkasama kami lagi dahil nasa iisang department kami. At yung mga araw na nagkikita kami kahit day off, madalas na on call kami. Ganun lang yon. Palibasa wala kang alam sa trabaho namin Pwede ba? Huwag mo na akong simulan at baka kung ano lang ang magawa ko sa'yo. Magpapahinga na ako. Nambubwisit ka pa Napayuko na lamang ang lalaki at hindi na nakasagot, habang si Sheila naman dumiretso na sa kanilang kwarto. Nang sumunod na araw, magkasama silang muli ni Elmer sa kanilang department. Habang may inaasikasong papeles, umupo naman siya sa harap ng table nito para makipag-usap. Nakakainis sa pwesto ko. Pwede bang dito na lang muna ako habang naghihintay ng utos ni boss? Sige ba, okay lang. Ano pa ba magagawa ko nandito ka na? Kumusta na pala kayo ng asawa mong si Nita? Di ba sabi mo nag-away kayo noong nakaraan at ayaw kanyang patuloyin sa bahay? Ano ba talaga nangyari noon? Hindi mo pa nakukwento sa akin. Nakita niya kasi sa kwarto ko yung binili kong regalo. Nagulat siya kasi hindi niya naman daw hilig yung ganun pero ba't daw yun ang binili ko sa kanya? Iniisip niya na baka sa ibang babae ko yung balak ibigay. Kaya ayun, pinalayas ako ng isang araw. Kaya naman pala Pero over naman dun sa isang araw kong pinalayas. Siguro hindi lang yun ang unang beses na may nahuli siya sa'yo, no? Kaya siguro naging ganun na yung reaction niya. Parang ganun na nga. Pero lagi naman kami nag-aaway ni Nita Minsan nakakasawa na lang din. Laging tamang hinala. Minsan tuloy parang ayaw ko nang umuwi Natural, magsiselos talaga yon. Lalo't hindi naman pala yun ang hilig niya tapos bigla-bigla yun ang binili mo. Anong regalo ba kasi yun at para kanino ba talaga dapat? Sheila, pwede ka makausap? Yes boss. Coming na po. Hindi na nila naituloy ang kanilang usapan nang tawagin na si Sheila ng kanilang superior. Nagpaalam na agad siya kay Elmer sa pamamagitan ng pagtango saka siya lumabas ng opisina nito. Pagkatapos ng kanyang shift, sabay na silang lumabas ng lalaki sa police station. Habang naglalakad, bigla niyang kinalabit si Elmer. Uy, mukhang mapapasabak na naman tayo sa isang malaking operation. Bakit daw? Ano bang sabi ni boss sa'yo? Parang related sa ipinagbabawal na gamot Malaking grupo na naman daw to. Ha? Na naman? Ano ba yan? Hindi na matapos-tapos yung ganyang problema dito sa probinsya natin. Saan naman daw ba yan? Hindi pa kumpleto yung impormasyon.
Pero base sa natanggap nilang tip, kakaiba raw yung kilos ng grupong to kapag tinatamaan. Parang nagiging zombie raw sila, tapos pumapatay din daw sa iba't ibang lugar. At para hindi sila mahuli, kinukuha nila yung mga bangkay ng biktima nila tapos susunugin. Ano? Grabe naman yun. Tapos, ano ka mo? Parang nagiging zombie? Hindi ba yan yung flakaman tawag doon? Aba, malay ko, kulang pa yung impormasyon eh. Pero kung totoo man yun, mukhang mas matindi tong operasyon na to. Mukhang mas mapapasubo tayo rito. Biruin mo, ang makakalaban natin dito parang zombie dahil sa tinitira nila. Sus, basic lang yan. Basta wala silang hawak na baril gaya na nakalaban natin noong nakaraan, kayang-kaya ko nang patumbahin yun. Tayo pa ba? Ilang sandali pa, may nadaanan silang street food. Huminto sila doon at hindi na siya tumanggi nang alukin siya ni Elmer. Tutal, ililibre din naman siya ng lalaki. Habang kumakain sila, wala sa loob na napalingon si Sheila sa kung saan. Mula sa di kalayuan, umagaw sa pansin niya ang isang matandang babae na may mahabang puting buhok. Maputik ang paa at may bakas ng dugo sa bibig na umaabot hanggang sa harap ng puting damit nito. Nakatayo yun sa gitna ng matataas na damo at kahit nasa malayo, tila nakatingin yun sa kanilang kinaroroonan. Sinubukan niyang kalabitin si Elmer at nang hindi yun lumingon, tiningnan niya ang lalaki. Nakita niya na nag-aabot pala yun ng bayad sa tindero. Hinila niya si Elmer at itinuro ang kanyang nakita. Ngunit nang paglingon niyang muli, wala na ang naturang babae. Saan man siya lumingon ay hindi niya na yon matagpuan. Kanina nandun lang siya eh, sa harap mismo ng mga damo. Sigurado ka ba? Baka naman pulubi lang yung nakita mo. Hindi ko alam, basta may nakita ko rin kanina. Ang bilis nga nawala eh, kinalabit lang kita. Imposible namang makalayo agad yon. Sa lawak nung daanan doon, makikita natin agad siya kahit saang direksyon pa siya magpunta. Baka naman dyan sa damuhan dumaan. Ang tataas niya, no? Hindi naman kasing taas ng tao yung damo, kaya makikita pa rin natin siya. Saka, tingnan mo yung mga damo, hindi naman nahawi. Malabong may dumaan dyan, lalo na kung ganun din kabilis na wala. Siguradong lilikha ng paggalaw yon. Ay nako, kumain ka na lang kung ano-ano na naman yan nakikita mo. Huwag mo sabihin tungkol na naman yan sa third eye mo. Elmer, matagal ko nang sinarang third eye ko. Mula nung maisipan ko magpulis, pinasara ko na to sa kakilala ng lola ko noon dahil ayoko makakita ng mga hindi matahimik na kaluluwa kapag sumabak na ako sa mga operasyon. Hindi ko kakayanin yon. Baka naman nabuksan ulit. Kung ano-ano na naman kasi yung nakikita mo eh. Ewan ko ba? Basta hindi ko talaga alam. Sana lang talaga namamalikmata lang ako dahil hindi ko rin tanggap kung nabuksan na naman tong third eye ko nang walang dahilan. Pero alam mo, sa totoo lang, sana hindi mo na lang talaga pinasara yan eh. Ano naman ang masama kung makakita ka ng mga multo kahit pulis ka na? Hindi ba mas makakatulong pa yun? Dahil pwede mo silang makausap kung sino talagang pumatay sa kanila. At kapag alam mo na, saka na natin i-adjust yung investigation natin base sa nalalaman mo para mas madali tayong makapag-solve ng krimen. Ayaw mo nun? Akala mo lang cool magkaroon ng third eye. Nagkakamali ka. Hindi ganun kadali yun, no? Saka kahit nakakakita ka, hindi ibig sabihin magagawa mo na silang kausapin. Kailangan mo pa ng ibang paranormal skills para lang makausap ang mga kaluluwa. Ikaw talaga? Saka hindi ko naman ginusto magka-third eye eh. Nabuksan lang to dahil dun sa malalang aksidente ko nung bata pa ako. Kaya naman nung bago ako makapasok dito, pinasara namin agad ng lola ko sa kakilala niya. Ngayong patay na si lola, hindi ko na alam kung saan pahanapin yung kakilala niyang yun para maipasara to. Hindi ko nga alam kung buhay pa yun eh. Basta, ayoko na talagang mabuksan to ulit. Kung sa bagay, iba-iba naman ang tolerance ng mga tao. Pero kung ako lang ang magkaka-third eye, gagamitin ko yan para mas mapadali ang trabaho ko. At kung kinakailangan kong aralin ng iba pang paranormal skills na sinasabi mo, gagawin ko rin yun. May napanood nga akong horror movie dati. Yung pulis din siya pero nakakausap niya yung mga multo, tapos yung mga multo mismo nagsasabi sa kanya kung nasa ng mga kriminal at nagkukunwari lang siya may kausap sa cellphone kapag kinakausap niya na yung mga multong yun. Napanood mo ba yun? Ang ganda nun eh. Ewan ko sa'yo, ayan ka na naman sa mga horror movie mo eh. Pagka-uwi ni Sheila, naabutan niya ang asawa na nagluluto ng hapunan para sa kanya.
Kahit may tampo siya rito, hindi niya napigilan na purihin ang lalaki. Wow naman, salamat pinagluto mo ako ha. Gusto ko kasing kumain naman tayo ng sabay. Ang sweet naman, pero sige na nga, pagbibigyan na kita. Tutal, medyo na-miss ko rin yung mga luto mo eh. Medyo lang? Hindi sobrang na-miss? Ikaw talaga. Pero alam mo, sa totoo lang, the best pa rin talaga tong mga luto mo. Salamat naman kung ganun. Kumusta naman kayo sa trabaho? Ayun, okay lang. Kaso nagsabi sa akin si boss kanina na mukhang may bagong operasyon na naman kaming kakaharapin. Tungkol na naman sa ipinagbabawal na gamot. Ano raw meron doon? Ewan ko lang ha, pero ang sabi kasi niya kanina, may namataan daw na grupo sa kabilang bayan na parang zombie kung kumilos. At ayon sa mga nakakita, yun nga raw ang dahilan kaya sila nagkakaganon. Pero hindi lang sila basta umaarte na parang zombie ha, kundi pumapatay rin daw. Ganun ba? Yan ba yung pagkatapos nilang patayin yung biktima, susunugin din nila para walang makakita ng ebidensya? Teka, paano mo nalaman yan? Nabalitaan ko lang din sa mga kakilala ko. Si Paring Isko ang isa sa mga nagsabi sa akin at may nakapagsabi lang din daw sa kanya na yung group raw na yun, nakita no nakaraang linggo, may 20 pulubi raw na hinuli at pinatay. Pagkatapos patayin, dinala raw sa warehouse. 5 raw ang miyembro ng grupo, 1 babae at 4 na lalaki. Tapos yung babae matanda na raw. Agaw pansin daw yung matanda kasi mukha raw mangkukulam. Mahaba raw ang buhok, nakaputing bestida, tapos may bakas pa raw ng dugo sa harap ng damit niya. Ano ka mo? Matandang babae na mahaba ang buhok, tapos nakaputing bestida, at may bakas ng dugo sa harap ng damit? Seryoso ka ba? Yung talaga nakita nila na miyembro ng grupo? Oo, yun na narinig ko eh. Marami-rami raw yung grupo pero yung matandang yun talagang tumatak sa kanila kasi yun daw ang lagi nila nakikita na kasama ng mga grupong zombie na yun. Teka, saan pala nangyari yan? Saang lugar yan? Medyo malapit-lapit lang din daw dito. Kung ganun, totoo nga yung nakita ko, hindi multo. Bakit? Ano ba nakita mo? Kanina lang kasi, may nakita rin ako habang papauwi ako rito. Doon sa may damuhan, may nakita rin ako matandang babae doon eh. Parehong-pareho sa description mo. Nakaputing bestida, may bakas ng dugo sa damit, tapos maputik pa nga yung mga paa niya eh. Halatang malayo ang nilakad, pero agad din siyang nawala nung malingat lang ako saglit. Baka yun na nga yun. Mukhang gumagala na rito yung grupo at naghahanap ng susunod na mabibiktima. Pero, totoo nga kaya yung ipinagbabawal na gamot na ginagamit nila, kaya medyo weirdo raw silang kumilos eh. Parang ganun nga rin ang sinabi ni Paring Isko eh. Saka may sinabi rin siya, ang isa raw sa epekto nung tinira nila, yung pagkakaroon ng sobrang bilis na paggalaw. Lahat daw ng tao nasa impluensya nun ay nakakatakbo ng sobrang bilis na kayang humabol ng sasakyan. Ganun sila kabilis. Sabi lang yun ha. Tapos, nagkakaroon din daw ng pambihirang lakas na parang lagpas pa sa kakayahan ng tao. Pero depende daw sa dami ng titirahin nila, tsaka sa dosage. Sigurado ka? Naku, mukhang yun na nga talagang nakita ko. Kasi sobrang bilis din na wala nung matanda eh. Baka naging ganun siya kabilis dahil sa tinira niya. Pero nagtataka lang ako dahil kung tama nga ang hinala ko, bakit pati yung matanda gumagamit noon? Hindi ba masama sa katawan niya yon? Aba, malay ko. Yan ang hindi ko alam. Basta yun lang talaga ang mga narinig ko. O siya, sige. Kumain na muna tayo. Gutom na ako eh. Huwag na natin pag-usapan yung zombie-zombie na yan. Baka mawalan pa tayo ng gana. Mukhang mapapasabak talaga ulit kami sa madugong operasyon na to ah. Mukhang may kakaiba nga sa panibagong grupo na to. Panibagong pag-alala na naman din yan sa akin. Kinabukasan, agad niyang ibinalita sa mga kasama ang sinabi ng kanyang asawa, maging sila ay hindi makapaniwala. Grabe, kaya pala ang bilis niyang nawala kahapon. Yun na nga bang sinasabi ko eh, hindi ka kasi lumingon agad. Kung nakita mo lang sana siya, baka mas napaaga pa ang operasyon natin. Kailangan mahuli agad yung grupo as soon as possible. Pero sabi ni boss, nahihirapan din daw silang ilocate yung grupo kasi wala raw iniiwang bakas. Tapos lahat din daw ng lugar na may CCTV na nadadaanan nila, bigla na lang nagsha-shutdown o nagmamalfunction kaya walang makitang kahit anong record na magpapatunay sa kanila. Ano yun? Grupong may paranormal powers? Kayang pahintuin ng CCTV at burahin ang sarili nilang bakas? Aba, malay ko. Kahit ako naghihintay lang din ng signal kay boss kung kailan nila tayo pakikilusin.
Ngunit sa loob ng ilang buwang lumipas, bigo silang matunton ang kinaroroonan ng misteryosong grupo, pati na ang bawat lugar na kanilang pinupuntahan. Marami na ang nakakakita sa kanila, lalo na sa gabi, pero tuwing pupuntahan yon ng mga pulis, wala naman silang makitang bakas na naiiwan. Ganoon kailap ang grupong yon. Samantala, habang nasa labas ng station sina Sheila at Elmer, biglang may tinderang lumapit sa kanila at nagsumbong tungkol sa magnanakaw na bigla raw dumakot ng kanyang mga paninda. Nang ituro niya ang dinaanan ng magnanakaw, agad nila yung pinuntahan. Hindi nagtagal, nakita nila kung paano makabangga ng tao ang naturang magnanakaw. Dala ang isang bag nito. Sinubukan din itong pigilan ng mga tao para mahuli. Agad nila yung hinabol, kung saan-saan na sila nakarating bago nila yon tuluyang inabutan. Ngunit pagkahawak ni Elmer, biglang nanlaban ang lalaki at nagawa pang makipagpalitan ng kamao. Ilang saglit pa, nagawa rin nitong makipag-agawan ng baril sa kanyang partner. Kaya naman tumulong na siya para i-take down ang lalaki. At nang maawat na nila yon sa pagwawala at pagtatangkang agawin ng kanilang armas, agad nila yung pinusasan at dinisarmahan. Kinapkapan din nila para maghanap ng iba pang mapanganib na armas na pwedeng daladala ng naturang lalaki. Inaaresto ka namin dahil sa pagnanakaw at panlalaban. May karapatan ka manahimik. Lahat ng sasabihin mo pwedeng gamitin laban sa'yo sa korte. May karapatan ka rin kumuha ng abogado. Kung wala kang abogado, ang gobyerno magbibigay sa'yo. Naintindihan mo? Agad na nilang dinala sa kanilang station ang lalaki para sa iba pang proseso. Sa kanya tinulungan ang kanyang partner sa paggawa ng arrest report. Pagkatapos noon, habang kumakain sa kantin, muli na namang nagkwento si Elmer sa kanya ng problema. Hay nako, nag-away na naman kami ni Mrs. Bakit? Ano na naman ang ginawa mong kalokohan? Palugi na kasi yung negosyong itinayo namin noon. Medyo wala ng pag-asa kaya kailangan niya ng isara. Bakit naman nalugi? Maraming dahilan eh. Basta ako na naman lagi ang sinisisi niya. Ako na naman. Kahit na wala na akong kinalaman dun. May sarili na akong trabaho eh. Siya na nga lang ang nakatoka dun tapos ako pa sinisisi. Sawang-sawa na talaga ako sa bunganga ng babaeng yun eh. Kung kailan pa asenso na kami, saka pa lumabas yung tunay na kulay niya. Kahit anong kapalpakan pang gawin niya, para sa kanya ako pa rin na may kasalanan. Kaya nalulugi. Grabe naman yon. Alam mo, kahit ako aminado ko na may ganoon talagang mga babae. Kahit nga yung naging asawa na ng pinsan ko, ganyan din eh. Ayun, naghiwalay din sila. So, ano nang plano mo niyan sa asawa mo? Ewan ko. Minsan hinahayaan ko na lang kung anong gusto niyang gawin. Ilang taon na kaming ganito eh. Ilang taon na kaming away-bati. Kung hindi pera, selos, o kaya mga kamag-anak. Ngayon naman, negosyo na yung pinag-aawayan namin. Ay, ikaw ba? Mahal mo pa rin ba ang asawa mo? Siyempre, mahal ko. Kaya nga ilang taon na ako nagtitiis, di ba? Aabot ba ng ganong katagal ang pagtitiis ko kung hindi ko siya mahal? Pero ngayon kasi parang nakakasawa na talaga eh. Alam mo yung lahat na lang ng kapalpakan niya sa mundo, sa akin niya sinisisi at ibinibintang. Sa totoo lang, parang di ko na alam kung saan ako lulugar eh. Kung ganun, pareho pala tayo ng problema. Ako naman, selos lagi ang dahilan kaya kami nag-aaway ng asawa ko. Away-bati rin kami nitong taon lang na to. Kamakailan lang medyo okay kami, ipinagluto pa niya ako. Pero bago nangyari yon, talagang nagbabangayan kami. Hindi ko na rin alam kung magiging maayos pa talaga kami ng asawa ko. Alam mo, minsan, naiisip ko kapag naikasal ka na sa babae tapos ganun kadaming problema pa rin ang dumarating, tinatanong ko yung sarili ko, para sa akin ba talaga siya? O parte lang yun ang pagsubok ko? Well, alam mo naman na kahit sa usaping kasalan, may mga hindi pa rin nagtatagal dyan. Pero hindi ko naman sinasabing hiwalayan mo agad ang asawa mo. Subukan nyo rin munang ayusin hanggat kaya. Tulad namin ng asawa ko, sinusubukan ko pa rin siyang intindihin kahit pabago-bago ang mood niya. Araw-araw, ganun lang. Pag-uwi ni Sheila nung gabing yun, nakasimangot na naman sa kanya si Sandro. Anong ginawa mo kanina? Anong ginawa kanina?
Natural nagtrabaho, bakit? Ibig kong sabihin saan ka kumain kanina? Sinong kasama mo? Anong san kumain? Natural dun sa kantin sa bayan na lagi kong kinakainan. Alam ko, pero ba't kasama mo na naman yung Elmer na yun? Ikaw ba may amnesia o talagang tanga ka lang? Magkatrabaho nga kami, di ba? Magkasama kami sa iisang department. Natural, magkakasama talaga kami araw-araw. Naiintindihan ko kung sa loob ng trabaho, pero bakit pati sa labas siya pa rin ang kasama mo? Pati sa pagkain? Hindi ka man na nagsama ng iba para kahit paano 3 kayo, hindi yung kayong 2 lang. Teka, ano na naman bang pinuputok ng butchi mo? Kailangan ba ikaw magdedesisyon kung sino dapat ang makasama ko sa labas araw-araw? Lahat na lang ba ng galaw ko may mali siya sa'yo? Bakit hindi? Kung ganito na kalapit ang mukha niyo sa isa't isa, masisisi mo ba ako kung bakit ako nag-iisip ng ganito? Tingnan mo nga to, oh. Hindi na kayo nahiya. Nakikita kayo ng publiko at naka-uniforme pa kayo. Paano kung may makakita sa inyo at questionin kayo? Lalo't pareho kayo may asawa na. Hindi ba nakakahiya yan sa propesyon ninyo? Teka, saan mo naman nakuha ang picture na to? Kinuhanan mo ba kami? Hindi mo ba alam na pwede ka rin kasuhan sa ginagawa mong yan? Kumukuha ka ng litrato ng walang permiso. Tapos ano naman ang gagawin mo dyan? Ipopost mo para lalo kaming siraan? Wala akong balak gawin yun. Pero hindi ko rin palalampasin tong ginagawa mo. Sabi mo nga sa akin, kaibigan lang ba talaga ang turing mo dun sa lalaking yon? Wala ba namamagitan sa inyo? Yan, dyan ka magaling. Sa mga ilusyon mo, natural, wala. Bakit ko naman sisirain ang sarili kong propesyon para lang dyan? Hoy, ikaw ha, itigil mo na tong kahibangan mong to. Isang beses na bisitan mo pa ako ulit sa parehong dahilan, hihiwalayan na talaga kita. Subukan mong gawin yan at magkakagulo talaga tayo. Ako pa talagang tinakot mo? Hoy, ikaw ang matakot sa akin dahil hindi mo alam ang kaya kong gawin. Bakit? May balak ka bang umabuso sa posisyon mo para gantihan ako? Magpapakababa ka ng ganon? Magpapakababa? Baka nakakalimutan mo kung saan basura lang kita napulot noon. Pasalamat ka nga at pinatulan pa kita eh. Sinasabi ko sa'yo, isang beses na magsalita ka pa ulit ngayon, talagang hihiwalayan na kita. Palalayasin kita dito, makita mo. Sige, magsalita ka pa. Pagkasabi noon, natahimik na lamang ang kanyang asawa, pero sobrang tindi naman ng pagdadabog na ginawa noon, lalo na nang siya ay pumasok sa kwarto. Kaya naman ng gabing yun, sa sala na lamang natulog si Sheila at hindi na tinabihan ang kanyang asawa. Kinabukasan, isang masamang balita ang inihatid sa kanya ni Elmer tungkol na naman sa problema nito sa kanyang asawa. Grabe, hindi talaga ako makapaniwala. Bakit nagawa ng asawa mo yun? Biruin mo, pinicturan pa talaga tayo tapos pinaprint pa niya at binigay sa asawa ko. Galit na galit tuloy sa akin noong nakaraang gabi. Hanggang ngayon hindi pa ako kinakausap. Malilintigan talaga sa akin ng lalaking yon. Humanda siya mamaya. Kala niya hindi ko kayang gawin yung sinabi ko? Pagsapit ng gabi, nakahanda na si Sheila na makipag-away sa kanyang asawa. Gigil na gigil, dala ng sobrang galit. Pero natigilan siya nang makita yung nag-e-empake na ng mga gamit. Saan ka pupunta? Maglalayas ka na? Mabuti naman kung ganon. Akala ko makikipagmatigasan ka pa sa akin eh. Handang-handa pa naman na sana akong patulan ka ngayong hayop ka. Bakit? Ano ba masama sa ginawa ko? Sinabi ko lang naman sa asawa ng kaibigan mo na pinagtataksilan niyo kaming dalawa. Mabuti pa nga umalis ka na bago ako may magawa sa'yo. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. 1 taon ako nagtiis sa ganito pero ngayon ayoko na. Tama na. Yun na nga, 1 taon na tayong lagi nag-aaway dahil din sa iisang dahilan. Walang iba kundi ang Elmer na yon. Ibig bang sabihin nito, tama nga ang hinala ko noon pa? 1 taon mo na ako niloloko dahil may namamagitan sa inyo? Pwede ba? Huwag mo na akong dramahan sa mga ilusyon mo. Umalis ka na rito dahil hindi na kita kailangan. Kung ganun totoo nga, may namamagitan nga sa inyo kasi ayaw mo nang itanggi. O baka naman, ikaw ang may gusto sa kanya. Tama, di ba? Kaya hindi mo tinatanggi ang mga paratang ko kasi alam mong totoo. Kaya pinapalayas mo na lang ako dahil hindi mo na alam kung paano aayusin ang problemang to. Kung ganun wala kang kwentang asawa. Dapat pala hindi na lang kita pinakasalan. Ay wow! Kung makapagsalita baka nakakalimutan mo kung saan ka nanggaling at kung sinong dumukot sa iyo at tumulong para makaahon ka. Kung tutuusin, ikaw ang batugan dito sa ating dalawa eh. Ako ang nagtatrabaho para may makain tayo at makatira sa ganito kalaking bahay. Dahil kung yan trabaho mo lang ang aasahan natin, hindi tayo mabubuhay. Sige, manumbat ka pa.
Manda ka sa gagawin ko. Ikakalat ko kayong dalawa hanggang sa masira kayo. Eh di pagkalat mo, go! Malaya ka na mula ngayon. Kung kailangan mo ng tulong sa annulment natin, sabihin mo lang para matulungan kita sa proseso. Basta umalis ka lang muna ngayon dahil ayaw kitang makita. Ano? Hindi mo man lang ba ako pipigilan? Talagang paalisin mo na ako? Paalisin mo asawa mo kahit malakas ang ulan? Aba taran, nag-aalis sa balutan ka, di ba? Tapos tatanungin mo ako kung pipigilan kita? Sira na talaga ang ulo mo, tanga! Umalis ka na! Nagsisisi na ako na nagkaroon pa ako ng asawang gaya mo. Kung ako sa'yo, mag-resign ka na sa trabaho mong yan. Hindi bagay sa'yo maging pulis. Pareho kayo ni Elmer. Kayo pa sisira sa imahe at reputasyon ng mga kapulisan dahil sa ginagawa niyong yan. Pareho kayong tumanda na walang pinagkatandaan. Daig niyo pa mga batang magulo ang utak. Teka nga muna, nasaan na ba yung baril ko? Kapag hindi ka pa umalis, pasasabugin ko yung bunganga mo. Yan, diyan ka magaling sa pagbabanta. Talagang may balak kang umabuso sa posisyon mo, ha? Wala ka talagang kwentang pulis. Lalo wala kang kwentang asawa. Pagkatapos ng pagtatalong yun, pinaalis na nga ni Sheila ang lalaki, dala ang 2 bag nito. Hindi niya yun pinigilan kahit halatado niya sa kilos na tila nagpapapigil. Kung ano-ano pa ang ginawa noon para humaba ang kanilang usapan. Pero sa huli, napilitan pa rin yung umalis habang umiiyak. Kinabukasan, tungkol pa rin doon ang laman ng usapan nina Elmer at Sheila. Nasa malayong lugar sila at pareho nilang day off nung araw na yon. Doon nila naisipang pag-usapan ang sensitibong paksa na kanilang daladala. Kumusta naman kayo ng asawa mo? Bati na ba kayo? Ayun, buti na lang nadaan ko pa sa lambing. Medyo okay na kami ngayon pero matipid pa rin magsalita eh. Kayo ba? Sus, wala na siya ngayon sa bahay. Pinalayas ko na. Nakakainis nga eh. Pagkatapos niya maglayas ng isang gabi, tawag naman ang tawag sa akin. Hanggang ngayon nga, ang dami niya missed calls eh. Hindi ko na lang sinasagot. Nabubisit lang ako. Ay nako, kung bakit kasi umabot pa sa ganito eh. Sorry nga pala, Elmer, ha? Kasalanan ko rin kung bakit nangyari to. Hindi ako nag-iingat. Hindi ko rin kasi akalain na gagawin niya ng asawa ko sa sobrang selos at hinala niya sa akin. Alam mo, sa totoo lang, parang okay lang naman sa akin yung mga nangyayari. Talaga? Pareho pala tayo. Ano? Anong ibig mong sabihin? Ang totoo niyan, ikaw ang dahilan kaya hindi na ako nang hinayang sa pag-alis niya eh. Seryoso ka ba dyan? Sigurado ka? Alam kong mali, pero parang ganun na nga. Sorry, Elmer, ha? Buti na lang. Nabanggit mo yan. Katunayan nga, yan din ang gusto kong sabihin sa'yo kanina pa eh. Naunahan mo lang ako. Ha? Pareho tayo ng nararamdaman? Sigurado ka ba dyan? Oo, Sheila. Alam kong mali ito at maaari kong ikasira. Pero ganun din ang nararamdaman ko sa'yo. Parang mahal na nga kita eh. Kung natatandaan mo dati, may sinabi ako na nagalit siya dahil nahuli niya akong may biniling regalo. Naalala mo yon? Oo. Ang totoo niyan, mamahaling regalo yung binili kong yon. At para sa iyo sana yon. Eto nga dala-dala ko. Hala? Wow! Ang ganda nito, Elmer. Seryoso? Para sa akin talaga to. Alam na alam mo kung anong brand ng relo ang paborito ko, ha. Thank you, ha. Maraming salamat. Ang totoo kasi niyan, matagal na talagang nakakatunog sa akin ang asawa ko. Kaya nun pa lang, inasahan ko na may mangyayaring ganito. Kaya pinaghandaan ko na rin. Kung sakali mang masira kami at magkaroon ako ng pagkakataong umamin sa'yo, ito sana yung balak kong ibigay. Na ngayon ay nagkatotoo na. Grabe, ang ganda nito. Salamat, Elmer. Huwag ka mag-alala. Lagi ko itong susuotin kahit saang operasyon pa tayo mapunta. Sigurado ka, Sheila? Kahit alam mong mali itong gagawin natin, tatanggapin mo pa rin ako? Sa totoo lang, nagsisisi ako kung bakit ko siya pinakasalan agad. Dahil lang naman kasi sa awa kaya naging kami ni Sandro eh.
Dati ko lang siyang nakilala sa lansangan. Pag-alagala lang siya dati at walang permanenteng tirahan. Kaya ako na-attract sa kanya dahil gwapo siya. Yung tipong kahit madungis, may itsura pa rin. Tinulungan ko siya, binigyan ng limos, pinakain, pera, hanggang sa makabangon siya. Ako rin ang tumulong sa kanya para makahanap ng trabaho. Tapos ayun, mula college hanggang sa makapagtapos, hindi ako huminto sa pagtulong sa kanya. Hanggang sa gumanda na yung kita niya. At nung dumating na nga yung akala ko tamang panahon, doon na namin naisipang magpakasal. Pero ngayon, parang hindi na yun yung totoong tamang panahon na hinihintay ko. Kundi ito na. Ngayon ko lang na-realize na kung naghintay lang sana ako ng ilan pang taon, ikaw na sanang nakilala ko. Yan nga rin ang iniisip ko minsan eh. Kami naman ni Nita, hindi pa naman ganoon kalalim ang pinagsamahan namin nung maikasal kami. Nireto lang kasi siya sa akin ng pamilya ko. Yung family ko kasi at yung family niya, magkakilala na noon pa. Parang arranged marriage lang yung nangyari sa amin. Bata pa lang kami, parang plano na nilang pagsamahin kami sa paglaki. At yun, nangyari na nga. Nung una, tinanggap ko lang dahil inisip ko na hindi naman siya mahirap mahalin. Pero ngayon, as in ngayon ko lang talaga naramdaman yung totoong pagmamahal na hindi galing sa desisyon ng pamilya. At sa'yo ko lang naramdaman yun. Ewan ko ba kung bakit hinayaan pa ng langit na maikasal tayo sa iba kung tayo rin naman ang pagtatagpuin. Hayaan mo na. Pareho nang hindi maganda ang relasyon natin sa mga asawa natin. Kaya panindigan na natin to. Basta ako handa akong mahalin ka kahit matanggal pa ako sa trabaho. Ganon din ako, Sheila. I love you. I love you too, Elmer. Nung mga sandaling yun, naging magkasintahan na ang magpartner. Hindi nila yon ipinagsabi kahit kanino, kahit pa sa mga tao na kanilang pinagkakatiwalaan. Naging lihim ang kanilang pagmamahalan habang marami silang operasyon na pinagdaraanan. Pilit na lang pinakisamahan ni Elmer ang asawa nitong si Nita habang naghahanap pa ng paraan kung paano niya mahihiwalayan ang babae. Habang si Sheila naman, ini-enjoy na ang pagiging solo sa loob ng bahay dahil wala na ang kanyang asawa. Sa pagkakaalam niya, kasalukuyang nakikitulog si Sandro sa mga kakilala nito. Panay rin ang text at tawag sa kanya pero hindi niya sinasagot. Kahit sa message na pinapadala ng lalaki, pabago-bago pa rin ang kanyang mood. Minsan nagmamakaawa at nais makipag-ayos, minsan naman nagbabanta na ibubulgar sila kapag hindi pa siya kinausap. Pero hindi nagpadala sa ganoong pananakot si Sheila. Kilala niya si Sandro. Kahit may ebidensya laban sa kanya, kayang-kaya niya yung baligtarin dahil walang pinag-aralan ang lalaki. Hindi yun tapos ng high school kaya madali niya itong napapaikot o mabaliktad sa anumang paraan na kanyang gustuhin. Hanggang sa dumating na ang araw na nakabuo na ng operational plan ang kanilang team para sa panibagong grupo na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ito ang susunod nilang babanggain. Batid na nila kung saan hahanapin ang mga yon at nung gabing yon, gaganapin na ang madugo nilang operasyon. Gaya ng dati, kasama niyang muli sa team si Elmer kaya mas ganado sila na gawin ang misyon. Ngunit nang pasukin na nila ang kuta na pinagtataguan ng mga kriminal, tanging mga miyembro lang ng grupo ang kanilang nahuli. Parang mga zombie kung kumilos ang mga yon, pawang mga agresibo rin. Kinakailangan pa nilang gumamit ng gamot na pampakalma sa mga ito para lang makontrol ang kilos ng grupo. Nakita rin nila sa paligid ang mga bangkay na dapat sana ay susunugin ng mga kriminal. Mabuti na lamang at inabutan nila yon. Hindi pa clear to. Maghanap pa kayo sa paligid. May isa pang nawawala. Sino naman yun, partner? Yung leader nila na matandang babae. Ano? Yung matandang sinasabi mong nakita mo dati? Oo, base sa mga nakalap kong impormasyon noon, leader nila yung matandang yon pero wala siya rito. Narinig niyo yan? Maghanap pa tayo sa paligid.
Hindi makiklear to hanggat hindi nahuhuli yung final target. Ngunit sa loob ng ilang oras na paghahanap, wala silang natagpuang matanda. Hindi nila yun nakita. Naging palaisipan sa kanila ang pagkakakilanlan ng matandang yun. Nang subukan nilang tanungin ang mga nahuling grupo, wala ring balak magsalita ang mga yun. Kahit nagbalik na sila sa katinuan, patuloy pa rin sila sa pagmamatigas. Hindi pa tayo pwede magdiwang hanggat hindi nahuhuli yung matanda. Malakas ang kutob ko na maaga na siyang pinatakas o baka nauna na siyang tumakas at sinadya niya talagang iwan doon ng mga tauhan niya. Maraming possibilities, pero sigurado akong natunugan tayo ng matandang yon kaya hindi natin siya naabutan. Mukhang alam niya ang ginagawa niya. Mas matinik pa siya kaysa sa nakilala ko. Ha? Sinong nakilala, partner? Wala. Kalimutan mo na yon. Nang sumunod na araw, nabigyan ng day off si Sheila kaya nagpahinga na muna siya sa kanyang bahay. Si Elmer naman ay mayroong pasok kaya hindi niya yon nasamahan. Pagsapit ng hapon, naisipan niyang magpunta sa grocery store para madagdagan ang stocks niya ng pagkain sa bahay. Ngunit habang naglalakad, may nakita siyang pamilyar na muka. Sa di kalayuan, nasilayan niyang muli ang matandang babae na nakaputi. Gaya ng dati, nakaputing bestida pa rin yun, pero wala nang bakas ng dugo sa harap ng damit. Sa halip, ang mga kamay naman nito ang punong-puno ng dugo, maging ang ilalim na bahagi ng mahaba niyang buhok. Sa pagkakataong yun, medyo malapit-lapit na yun sa kanya kaya nakita niya ng malinaw ang muka ng matanda. Medyo maputla, nanunuyot ang balat at bahagyang namamaga ang talukap ng mga mata. Bigla yung ngumisi sa kanya hanggang sa masilayan niya ang mangitim-ngitim noong ngipin. At ilang sandali pa, bigla noong iniluwa ang isang bagay na nasa loob ng kanyang bibig. Isang patay na hayop. Malaking daga na durug na ang katawan. Nangilabot si Sheila nung una at napako ang mga paa sa kanyang kinatatayuan. Ngunit hindi nagtagal, naisipan niya yung habulin nang bigla yung kumilos at tumakbo. Nakita niya kung gaano yun kabilis sa kabila ng kanyang edad. Kung saan-saan na siya nakarating, ngunit hindi niya yun natagpuan. Napasuntok pa siya sa isang pader, dala ng sobrang galit. Buisit talaga! Saan ko na naman hahanapin ang matandang yon? Kinabukasan, may bago na namang mensahe na pinadala sa kanya si Sandro. Sa pagkakataong yun, nasa email naman. Laking gulat niya nang makita ang litrato nila ni Elmer kung saan isinusuot ng lalaki ang binili nitong relo para sa kanya. Hindi siya makapaniwala na sinundan din pala siya noon nung araw na yon at nagawa pa silang kunan ng larawan. Ayon pa sa lalaki, sa mga pulis na raw niya ididiretso ang larawang yon kapag hindi pa siya pinatawad ni Sheila. Hindi na nakatiis pa ang babae. Naging sukdulan na ang galit na kanyang nararamdaman. Kahit labag sa kanyang kalooban, napilitan siyang mag-utos ng mga tauhan para ipadukot ang kanyang asawa. Pagkatapos ay pinuntahan niya ang warehouse kung saan yon dinala, at doon lang sila muling nagkaharap ni Sandro. Hindi ko akalaing sa ganitong paraan pa tayo magtatagpong muli, mahal kong asawa. Kung bakit kasi binubwisit mo pa ako eh. Ayan tuloy na pala mo. Ang sabihin mo, wala ka na talaga sa tamang katinuan para gawin mo sa akin to. Bakit? Natatakot ka ba sira sa trabaho kaya mo ako pinadukot para maagaw sa akin yung hawak kong ebidensya laban sa inyo? Gaya ng sinabi ko noon, ikaw ang dapat matakot sa akin dahil sa kaya kong gawin. Kita mo naman, di ba? Kahit hindi ko alam kung nasan ka, nagawa pa rin kitang ipadukot. Kaya sa tingin mo ba matatakot ako sa mga banta mo? Bakit? Tingin mo may maniniwala sa'yo kapag nilabas mo ang mga yan? Wala ka talagang puso, Sheila. Sana karmahin ka. Kapag may nangyari sa akin, ikaw ang unang mapagbibintangan. Alam mo, bukod sa email na yon,
May ibang bagay pa akong pinaglagyan ng mga ebidensya ko at nagutos din ako ng tao para ilabas yun sa tamang pagkakataon. Kaya huwag kang magdiwang porket napanukot mo ko. Hindi ako titigil hanggat hindi ko kayo nasisirang dalawa. Ang dapat sa inyo, ma-expose at mapahiya sa buong mundo. Tingnan lang natin. Bugbugin nyo na yan. Huwag niyong tigilan hanggat hindi natututo. Walang iya ka, Sheila. Sumpain ka sanang hayop ka. Kung kailan na isaayos na ni Sheila ang kanyang problema sa asawa, saka naman may dumagdag na panibago. Gulat na gulat siya nang mapanood sa telebisyon ang balita tungkol sa leader ng drug syndicate na napatumba nila noon. Walang iba kundi si Kulas. Nahuli pala yon sa Tawi-Tawi kasama ang mga kagrupo nito at hindi sila natuloy sa pag-alis backdoor patungo sa ibang bansa. Ngunit sa kasamaang palad, nakatakas daw yon at wala pang nakakaalam hanggang ngayon kung saan yon nagtatago. Maging si Elmer hindi makapaniwala sa nabalitaan. Yun ang naging laman ng usapan nila nang magkita sila sa opisina. Grabe, maling tao pala yung napakulong natin na inakala nating leader nila. Hindi ako makapaniwalang napaikot nila tayo ng ganun. Alam mo, hindi ko na masyadong iniisip ang tungkol doon. Ang mas iniisip ko ngayon ay yung bagong grupo na huhulihin natin. Nakita ko na naman kasi yung leader nilang matanda nung nakaraan eh. Kumain ng malaking daga sa harap ko. Mukhang pinaglalaroan nga tayo ng matandang yon. Mukhang alam niya na hinahanap natin siya kaya niya ginagawa to. Nagpakita na rin ba siya sa inyo? Hindi nga eh, pero mukhang mas malaki ang problema natin ngayon. Parehong leader ng dalawang magkaibang grupong kailangan nating hanapin. Paano kaya natin mahuhuli ang mga yon? Mula noon, naging matamlay na ang pakikitungo ni Sheila kay Elmer. Hindi na siya gaanong lumalapit dito para makaiwas sa usapan tungkol kay alias Kulas. Lagi siyang kinakabahan tuwing mababanggit nito ang lalaki, lalo na't nakikita niya sa itsura ni Elmer kung gaano yun kasididong mahuli si Kulas. Ang lalaki na lingid sa kaalaman nilang lahat ay kanyang pinatakas dahil dati niya yung kaibigan. At dahil wanted na si Kulas, mas lalo siyang kinakabahan dahil baka bigla na itong bumaliktad at siya ay ilaglag. Natapos na ang problema niya kay Sandro na pinadukot niya, kaya lamang ay dumagdag naman ang lalaking yon na nabigo palang makatakas. Samantala, sinamantala ni Sheila ang day off na naibigay sa kanya para puntahan ang kinalalagyan ni Kulas. Nag-text kasi yon at sinabi kung saan siya matatagpuan. Nang magkita sila sa kanilang tagpuan, agad niya yung sinampal sa sobrang inis. Sira ulo ka talagang hayop ka. Bakit mo ginawa sa akin to? Bakit? Ano bang ginawa ko? Nilaglag ba kita? Hindi naman ah. Kahit na. Bakit kasi hindi ka nag-iingat? Bakit ka nagpahuli? Malay ba namin mahigpit na rin pala yung backdoor exit na pupuntahan sana namin. May bantay na rin pala ron, kaya ayun, nahuli kami bago pa kami makalis. Tanga ka kasi. Ni wala kang plan B. Hoy, meron kaya? Kung makapagsalita to, kaya nga nakatakas ako, di ba? At nandito ako sa harapan mo ngayon. Dahil gumana yung plan B ko, nagawa kong makawala at hindi nila ako nahabol. Ang importante, walang nakakaalam sa kinalalagyan ko ngayon, maliban sa'yo. Bakit mo pa ako tinawagan? Sana nagtago ka na lang habang gumagawa ka ng paraan kung paano ka makakalayo rito. Sa sobrang taranta ko kasi, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Kaya dito na ako pumunta. Alam mo namang ikaw lang din ang malalapitan ko sa gitna ng kagipitan. Ikaw lang yung kilala kong hinding-hindi tatraidor sa akin. Sira ulo ka talaga. Kapag ako nahuli sa ginagawa mong yan, ako mismo magpapakulong sa iyong hayop ka. Eto naman, pasalamat ka nga't naalala ko pa yung pangako ko dati na babahaginan kita sa pera na kuha ko. Wala akong nakuhang tauhan para maghatid sa'yo, kaya ako na lang din ang magbibigay. Yun nga ang dahilan kaya ako nakipagkita sa'yo eh. Sigurado ka ha? Magkano naman ang ibibigay mo sa akin? Siyempre, 1,000,000. Ito, nasa bag. 1,000,000 lang? Ang laki-laki ng kinita nyo sa mga operasyon nyo noon, tapos 1,000,000 lang ang parte ko? Paano na kung piska na nga ng mga kasamahan mong pulis yung ibang pera? Tapos yung iba naiwan na ron sa lugar na tinakasan ko.
2 milyon na lang talaga na isalba ko ngayon. Buti nga, pantay pa yung hati ko sa iyo eh. O siya, sige na. Ilapag mo na lang yan dyan tapos umalis ka na bago pa may makakita sa'yo rito. Tapos takpan mo rin na mabuti ang mukha mo, ha? Huwag kang magpapahuli, sinasabi ko sa'yo. Oo na, ito naman laging praning eh. Mabuti na yung nag-iingat kesa naman sa... Sheila, ikaw ba yan? Gulat na napalingon sina Sheila at Kulas sa boses na kanilang narinig. Labis ang kanyang pagkasindak nang masilayan si Elmer. Hindi niya akalain na nakasunod yon sa kanila. Elmer, anong ginagawa mo rito? May nakapagtip sa akin na dito raw nila nakita ang lalaking yan. Kaya gumawa na ako ng paraan para sundan siya. Pero hindi ko akalain na pati ikaw makikita ko rito. Anong ibig sabihin nito, Sheila? Bakit magkasama kayo? Huwag mong sabihin... Hindi mo naiintindihan, Elmer. Hayaan mo magpaliwanag ako. Huwag mong sabihin ikaw ang nagpatakas sa kanya noon. Ano? Kaya ba hindi namin siya nakilala dahil pinatakas mo siya, pinagtakpan? Gaya nga ng sabi ko, Elmer, nagkakamali ka lang ng pagkakaintindi. Hayaan mo ipaliwanag ko sa iyo ang lahat. Hindi na kailangan, Sheila. Alam ko na ang katotohanan. Hindi mo lang ako pinagtaksilan, pati ang buong team natin binigo mo rin dahil sa ginawa mo. Hindi mo sinabi sa akin na protektor ka pala ng hayop na yan. Hoy, wala kang karapatan na sabihan ako ng hayop ha. Para sabihin ko sa iyo, mas matagal na kami magkakilala ni Sheila. Kaya wala kang karapatan pagsalitaan siya na ganyan. Kung ganon, totoo nga. Talagang protektado ka nga ng sindikato, Sheila. Nagsisisi ako na minahal kita. Nagsisisi akong pinagtaksilan ko ang sarili kong asawa para lamang sa'yo. Tapos ito lang palang igaganti mo sa akin? Wala kang awa, lalo na sa mga napatay ng lalaking yan at nasira ang buhay dahil sa sindikato niya. Ang dapat sa inyong dalawa makulong. Pagkatapos ng kanilang komprontasyon, nagpang-abot na ang kamao ng dalawa. Hindi na napigilan ni Sheila ang pagsusuntukan ng mga yon. Sa huli, nagawang madaig ni Kulas si Elmer. Mas malaki kasi ang kanyang katawan at mas sanay sa madugong bakbakan. Nawalan ng malay si Elmer, dala ng kanyang mga natamo. Bilisan mo, Kulas! Tumakas ka na! Ako nang bahala rito! Umalis ka na, dali! Paano tong kumag na to? Ipapahamak ka pa nito eh! Buti pa, iligpit na natin! Ako nang bahala sa kanya! Basta umalis ka na lang para makatakas ka! Bilisan mo na! Wala nang nagawa ang lalaki kundi ang sumunod. Iniwan na siya nito roon para makatakas. Pagkatapos noon, si Sheila naman ang hindi mapakali. Panay ang lingon niya sa walang malay na katawan ni Elmer. Hindi niya na malaman kung ano ang gagawin. Nagsimula siyang mapamura sa sarili habang kumakamot ng ulo. At sa gitna ng pagkapraning, may biglang pumalakpak na umagaw ng kanyang atensyon. Nasundan yon ng isang malutong na pagtawa. Gulat na gulat siya nang makita sa isang tabi ang matandang babae na mahaba ang buhok at nakaputing bestida. Ikaw? Bakit ka nandito? Kung ang lalaking yun ang sinusundan ng kasama mo, ako naman ang sumusunod sa iyo. Hindi ako makapaniwala sa mga nakita ko. Para kung nakapanood ng telenovela sa mga nasaksihan ko rito. Huwag kang lalapit, may baril ako. Kung ako sa iyo, ibababa ko yung baril mong yan. Hindi mo ako pwedeng patayin. Kailangan mo ko para malutas mo ang problemang ito. Ha? Anong ibig mong sabihin? Maaari kitang tulungan na maprotektahan ang iyong pangalan. Kaya kong patahimikin ang lalaking yan nang hindi pinapatay. Sa paraang yon, walang makakapagsalita sa tunay na nangyari at hindi niya maisisiwalat ang kanyang mga nakita. Pero sa isang kondisyon, hindi mo ako ikukulong at hindi mo rin ako ilalaglag. Nagkakaintindihan ba tayo? Bahala na. Basta sabihin mo na kung ano bang may tutulong mo sa akin. Patunayan mong sarili mo bago kita paniwalaan. Sa pamamagitan nito, magkakaroon siya ng malubhang sakit. Isang sakit kung saan hindi na siya makakalakad at makakapagsalita. Magiging lantang gulay na lamang siya. Ano? Ano yung insektong pinagapang mo sa loob ng ilong niya? Anong ginagawa mo sa kanya? Ang insektong yon ang tutupad ng mga bagay na sinabi ko sa iyo kanina.
Doon magmumula ang malubhang sakit na magpapahirap at aalipin sa kanya. Pero bakit ganon? Anong klaseng nilalang ka ba talaga, ha? Ako si Ising. Aling Ising ang tawag sa akin ng mga kagrupo ko. Isa akong mambabarang na itinaboy sa sarili kong probinsya sa Siquijor. Kaya naman naglilibot-libot na lang ako sa iba't ibang lugar para makalikha ng maraming hukbo. Anong hukbo ang pinagsasabi mo? Para patuloy kong mapakinabangan ang kapangyarihan kong barang. Naisipan kong gumawa ng isang uri ng gamot o kemikal na may pagkakapareho ng epekto sa pinakamatinding droga sa mundo. Ang mga batong hawak kong ito ay gawa sa pinatuyong katawan ng mga patay na insekto na aking pag-aari. Ito ang ginagamit ng aking mga miyembro para makalibot sa kanilang problema. Lahat ng naging miyembro ng aking hukbo ay mga taong patapon na ang buhay at gusto nang magpakamatay. Kaya sa halip na wakasan nila ang sariling buhay, inanyayahan ko sila para umanib sa akin. At ito ang ibinibigay kong gamot para muling manumbalik ang kanilang saya. May halo itong orasyon na higit pa sa langit ang saya na kaya nitong ibigay sa mga tao. Unti-unti na rin kaming naglilibot sa iba pang mga lugar para palakihin ang aming grupo. Kung hindi nyo lang kami nahuli, malaki na sana ang hukbo namin ngayon. Ano? Isa kang mambabarang? Na gumagawa ng sariling ipinagbabawal na gamot o kemikal para ipainom sa mga tagasunod mo? Anong klaseng utak ka meron ka? Huwag mong itanong sa akin kung anong klaseng utak ka meron ako sa iyo. Baka itanong ko rin sa iyan at hindi mo masagot. Pareho lamang tayong sira ang ulo kung tutuusin. Ikaw, babaeng pulis, pero protektor ka ng kriminal at hiniwalayan pa ang asawa dahil lamang nahulog sa lalaking kasama sa trabaho. Anong utak kang meron ka para magawa ang lahat ng yon? Ha? Bakit alam mong tungkol doon? Sino ka ba talaga? Gaya nga ng sinabi ko sa iyo, nagmula ako sa makapangyarihang angkan ng mga mambabarang sa aming probinsya. Hindi lang puro pambabarang ang kaya kong gawin. May kakayahan din akong bumasa ng isip at kapalaran ng isang tao. Sakop din ang kakayahan ko ang magpagaling ng mga may sakit, magpaalis ng may sapi, at magtaboy ng mga ligaw na engkanto at espiritu sa paligid. Marami akong kayang gawin, babae. Kaya hindi uubra sa akin ang kamalditahan mo. Oo na, sige na. Kung sino ka mang matanda ka, wala na akong pakialam. Ngayon, ano bang maitutulong mo sa akin? Paano ko maitatago lahat ng to? Ayoko pa mabuking, hindi pa ako handang mawalan ng trabaho. Tapos na ang problema mo. Pwede ka nang umalis dito at iwan ng lalaking yan. Dahil oras na magising siya, unti-unti nang kakalat ang sakit sa kanyang katawan na hatid ng insektong ipinasok ko sa loob niya. Oras na kumalat yon, hindi na siya makakapagsalita o makakapaglakad pa. Hindi ka na rin niya isusumbong. Siguraduhin mo lang na ganun nga ang mangyayari kung ayaw mo magwakas ang buhay mong matanda ka. Kahit gaano ka pa kagaling mambarang, isang bala ka lang. Huwag ka rin mag-alalang bruha ka. Kahit mamatay ako, magagawa ko pa rin mambarang at hindi ka ligtas sa akin. Ganoon katindi ang aking kapangyarihan. Walang hiya ka talaga. Bahala ka na nga dyan. At huwag mo ako matawag-tawag na bruha, ha? Ay, oo nga pala. Hindi ka nga pala bruha. Kundi kabit lang. Siraulo ka talagang matanda ka. Tumigil ka na't baka kung ano pa magawa ko sa'yo. Nagbibiro lang naman ako, Binibini. Masyado ka namang seryoso. Mabuti pa'y umuwi ka na at magpahinga. Mangyayari ang mangyayari, kaya wala ka nang dapat pang ipag-alala. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, may tinawagan si Sheila sa telepono. Nagtawag siya ng tauhan na susundo sa kanya para mabilis siyang makaalis at wala nang makakita. Ngunit kung kailan dumating ang kanyang mga tauhan, saka naman saktong nagising si Elmer. Nagulat yung muli nang siya ay masilayan. Muli siyang sinumbatan ng lalaki, kaya naman kahit masakit, ipinabugbog niya na yon sa kanyang mga tauhan.
Halos mamatay si Elmer sa bugbog at nang muling mawalan ng malay, doon palang nila yon muling iniwan. Hindi niya naiwasang mapaiyak nang makauwi sa bahay. Hindi niya akalain na sa isang iglap lang ay aabot sa ganoon ang lahat. Kinabukasan, may panibagong plano na tumakbo sa kanyang isipan. Kahit labag sa kanyang loob ay pilit niya nang ginawa yun para lang mabaliktad ang sitwasyon at mailigtas ang sarili sa nagbabadyang kapahamakan. Hinanap niya si Kulas at siya mismo ang nagpakulong dito. Maging ang lalaki ay gulat na gulat at hindi makapaniwala sa kanyang ginawa. Habang nasa loob ng kulungan, hindi niya napigilang lapitan yon. Anong ginawa mo? Bakit mo ako nilaglag? Akala ko ba'y magkakampi tayo? Sorry, Kulas. Kailangan kong gawin to. Okay lang kahit hindi mo na ako mapatawad. Anong ibig mong sabihin? Ilang sandali pa, bigla na lang nagsuka ang lalaki. Pati ang mga pulis sa paligid ay nagulat nang makita yon. Lahat sila ay nasindak dahil may kasamang mga itim na uod at bulati ang suka noon. Nagulantang sila maliban kay Sheila. Samantala, pag-uwi sa bahay, pinuntahan siya ni Aling Ising at sila ay nag-usap. Matanong ko lang, bakit mo nga pala naisipang ilaglag ang sarili mong kaibigan? Hindi ba't siya rin ang taong tinulungan mong makatakas laban sa sarili mong minamahal? Kailangan kong gawin yon para hindi na ako pagdudahan ng boss ko at ng mga kasamahan ko. Para sa mata nila, isipin nilang ako nakahuli at nakapagpakulong sa kriminal na yon. Sakali mang magsalita si Elmer, hindi siya paniniwalaan. Pero hindi mo naman kailangang gawin yon kung tutuusin. Dahil napatawan ko na rin ang barang ang lalaking mahal mo. Hindi na siya makakapagsalita laban sa'yo. Siguraduhin mo lang, dahil labag sa loob ko ang ginawa kong paglaglag sa sarili kong kaibigan para lang malinis agad ang pangalan ko. Huwag ka mag-alala. Hanggat hinahayaan mo ko sa labas para makahanap ng panibagong mga miyembro ng aking hukbo, patuloy kitang poprotektahan sa iyong mga plano. Siya nga pala, meron pa akong pabor na hihingin. May isa pa sana akong patatahimikin. Yung asawa ko, si Sandro. Hawak siya ngayon ng mga tao ko pero gusto ko sana mabigyan na rin siya ng sakit para hindi na rin siya makapagsalita kahit makatakas pa siya. Magagawa mo ba yon? Walang limitasyon ang paghingi mo ng tulong sa akin, babae. Hanggat ako'y malaya, malayang-malaya ka ring humingi ng anumang pabor. Nang mga sumunod na araw, yun nga ang nangyari. Nabalitaan na lamang ni Sheila sa mga tauhan na dinapuan daw ng malubhang sakit si Sandro. Nagsusuka raw yon na may halong insekto. Dumudugo ang ilong na may kasamang uod at lumobo ang kanyang tiyan. Sinubukan pang isugod sa ospital, ngunit wala nang nagawa ang mga doktor. Katulad ng sinapit ni Kulas, kahit nasa ilalim yon ng pangangalaga ng mga pulis, kasalukuyan yung ginagamot ngayon. Katulad ni Sandro, dinapuan din yon ng malalang sakit na pumipigil sa kanyang pagsasalita. Kaya kung anuman ang kanyang nalalaman ay hindi niya masabi sa kahit na sino. Makalipas ang ilang araw, nabalitaan niya sa mga katrabaho na isinugod daw si Elmer sa ospital. Bigla na lang daw kasi yung nagsuka ng dugo at may halong mga bulate. At nang magising, hindi na raw makalakad at hindi na rin makapagsalita. Lahat ng taong nakakaalam sa sikreto ni Sheila ay kanya nang napatahimik. Wala nang paraan ang mga yun para ilaglag pa siya kahit gustuhin nila. Dahil doon, pinangatawanan na ng babae ang kanyang kasamaan. Ginagamit niya ang sariling propesyon para takpan ng maskara ang tunay niyang muka. At patuloy rin siyang kumikilos ng palihim para patahimikin ang iba pang tao na balak siyang siraan o ilaglag. Isang araw, muling dumalaw ang matanda sa kanyang bahay. Sa likod sila nag-uusap para walang makakita. Total marami na rin akong naitulong sa'yo. Pwede bang pakawalan mo na mga miyembro ko? Nahihirapan na ako makahanap ng kapalit nila dahil sa nangyari. Sorry pero hindi ko pwedeng gawin yon.
Baka mahalata ako at doon ako mabuko. Hawak na sila ng mga pulis ngayon at mahirap ng pakawalan pa ang tulad nila. Kung ganoon, tulungan mo na lang ako makahanap ng mga bagong miyembro. Ikaw ang maghanap ng mga taong nais tikman ang bago kong timpla na may halong barang. Mas masarap yan sa pakiramdam at mas matagal ang epekto. Susubukan ko kung ano magagawa ko. Basta wag mo lang ako madaliin. Alam mong marami akong ginagawa ngayon. Nauunawaan kita. Isang araw, napilitan ng humingi ng tulong sa albularyo si Nita para sa asawang si Elmer. Hindi niya na kayang makita ang paghihirap nito sa ospital. Kung ano-anong pagsusuri na ang ginawa rito ng mga doktor pero hindi pa rin gumagaling. Patuloy pa rin lumalala ang kanyang karamdaman. Salamat po, Mang Domeng. Nakadalaw kayo dito sa amin. Pasensya na po sa abala. Wala yun, Iha. Malapit lang talaga sa akin yang si Elmer. Parang anak na ang turing ko dyan. Kaya naman nung marinig ko nangyari sa kanya, hindi ako nagdalawang isip na bumiyahe rito sa Pampanga, kasama ang aking apo para lamang madalaw kayo. Heto nga po palang lagay ng asawa ko. Ilang buwan na kami rito sa ospital. Sa tingin ko, wala na magagawa ang mga doktor sa kanya, kaya sa inyo na po ako lumapit. Tingnan niyo po, ano kaya itong dumapo sa asawa ko? Bakit siya biglang nagkaganito? Base sa nakikita ko sa kanya, sa bibig, sa paa, ay nako, malakas ang kutob ko na isang makapangyarihang uri ng barang ang ipinataw sa kanya, Nita. Barang? Sino naman po ang nagpabarang sa asawa ko? Kahit po marami kaming pinag-awayan nitong mga huling buwan, wala naman po ako natatandaan na may kaaway siya para ipabarang siya ng ganito. Huwag kang mag-alala. Mabuti na lang talaga't naitago ko ang isa sa makapangyarihang gamit na pag-aari ng aking mga angkan. Ito ang ginagamit namin para kontrahin ang anumang makapangyarihang sumpa ng mga mambabarang noong kapanahunan namin. Ano po yan, Mang Domeng? May mahika po ba yan? Hindi ba ginagamit din yan ng mga mangkukulam? Ang manikang ito ay may pagkakahalin tulad sa isang antigwar na bersyon ng mga mangkukulam. Pero ang kaibahan, hindi ito nagbibigay ng sakit. Bagkus ay hinihigop niya yon para gumaling ang may karamdaman. Manood kang mabuti. Nakita ni Nita kung anong proseso ang ginawa ng matandang albularyo. Kumuha yun ng ilang piraso ng buhok ni Elmer at itinali sa manika. Pagkatapos ay tinusok din ito ng karayom ang daliri ng lalaki at kumuha ng kaunting patak ng dugo. Nang mabahiran na ng sariling dugo ang karayom, itinusok yun ng matanda sa mismong manika. Sa kanya yun ipinatong sa tabi ng unan ng lalaki. Maghintay lamang tayo ng isang araw. Unti-unti nang e-epekto ang panggagamot sa kanya. Ito ang makalumang pamamaraan ng mga mangkukulam at mambabarang noon para kontrahin ang sumpa ng kanilang kapwa. At dahil nagmula rin ito sa isang makapangyarihang mambabarang na nadaig noon ng aking mga ninuno, tiwala ako sa taglay nitong bisa. Kinabukasan, nagulat na lang ang lahat dahil bigla nang gumaling si Elmer. Sa loob lamang ng 24 oras nanumbalik agad ang kanyang lakas. Muli na siyang nakakatayo at nakapagsasalita. Samantala ang manika naman sa tabi niya ay nabulok na, nalusaw at doon nalipat ang mga itim na uod. Pagkatapos ay agad nila yung sinunog upang tuluyang mawala ang salot na daladala noon. Maraming salamat po sa tulong niyo, Mang Domeng. Salamat po, Mang Domeng. Hindi ko akalain na sa ganitong paraan pa tayo magkikita ulit. Walang anuman. Bago nga pala ako umalis, narito ang mutya na galing sa aking mga ninuno. Mabisa itong pantaboy sa mga itim na kapangyarihan at negatibong enerhiya sa paligid. Lagi niyo itong isusuot, lalo na kung pupunta kayo sa mga hindi pamilyar na lugar. Maraming salamat po. Aalagaan ko po ito. Magmula nang gumaling si Elmer, siya na mismo ang nagsumbong sa kinauukulan tungkol sa lahat ng nalalaman niya kay Sheila.
Hindi nagtagal, napatunayan sa investigasyon ang lahat ng mga ginawa ng babae, kabilang na ang pagtatago sa kriminal na si Kulas, ang pagpapadukot sa sariling asawa, pati na rin ang pagpapalusot nito sa iba pang kriminal na nangyari sa dating operasyon na hindi siya kasama. Bukod doon, may nahuli pang isa ang mga pulis, matandang babae na nagngangalang Aling Ising. Lagi nitong sinasabi na may kakayahan daw yung mambarang at kung ano-ano pa ang lumalabas sa kanyang bibig. Sa huli, hindi sa kulungan dinala ang matanda, kundi sa mental hospital. Tuluyan na kasi yung nasiraan ng bait matapos madakip. Siya nga pala, Nita, hindi pa pala ako nakakapag-sorry na maayos sa'yo. Sana mapatawad mo ako sa lahat ng mga nagawa ko. Aaminin ko, nakapagtaksil ako sa'yo. Nagkaroon kami ng relasyon noon ni Sheila. Naging kabit ko siya pero panandalian lang yun. Nung malaman kong lahat ng tinatago niya, sobra ako nagsisi sa ginawa ko. Kaya sana, mabigyan mo pa ako ng pagkakataong patunayan muli ang sarili ko sa'yo. Hindi natin ginusto ang nangyari. Pasensya na rin sa mga pagkukulang ko, lalo na nung mga panahon na ikaw lagi ang napagbubuntunan ko ng galit sa sarili ko namang kapalpakan. Gagawin kong lahat para maging maayos ulit ang pagsasama natin, mahal. Lagi mong tatandaan, mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Elmer. Samantala, makalipas ang 5 taon, marami nang nagbago sa buhay ni Sheila sa loob ng kulungan. Hindi na siya isang pulis, kasalukuyan na siyang nakakulong dahil sa patong-patong na kaso. Ngunit tanggap niya na ang nangyari sa kanyang buhay. Kung dati siya mismo ang nagpapalusot ng mga kriminal, ngayon siya na ang nangunguna sa pagpapakalat ng mga salita ng Diyos. Bumuo siya ng Bible study sa loob ng kulungan. Marami na siyang naging miyembro na tulad niya ay umaasa pa rin na magbabago ang buhay at makakalaya balang araw. Sa huling pagkakataon, dinalaw siya ng dating kaibigan na si Elmer. Aalis na kami ng asawa ko. Sasama ako sa probinsya nila. Natutuwa ako na naayos mo pang pagsasama nyo. Masaya ako para sa'yo, Elmer. Pasensya na sa lahat na nagawa ko, ha? Hindi ko sinasadyang masira ang relasyon nyo at matukso ka dahil sa akin. Matagal ng panahon nangyari yun. Kalimutan na natin ang lahat. Ang mahalaga, nagawa mo pa rin magbago. Ituloy mo lang yan at malay mo, may awa rin ng Diyos. Hindi na ako umaasa na makakalabas pa ako rito, lalo na sa dami ng kasalanan ko. Bukod sa naging protektor ako ng mga kriminal, naging kabit pa ako ng pulis. Pero hindi ako magsasawang ikalat ang salita ng Diyos kahit dito lang sa loob ng kulungan. Hindi ko bibitawan ang mga salita niya hanggang sa huling hininga ko. Kahit sa ganung paraan man lang, makabawi ako sa lahat ng mga kasalanan ko. Huwag kang mawala ng pag-asa, Sheila. Manalig ka lang palagi. Suportado ko ang pagbabago na nais mong gawin. Salamat, Elmer. Maraming salamat. Mag-iingat kayo ng asawa mo, ha? Pagpalain nawa kayo ng Panginoon. At mula noon, nakamit na nila ang tunay na kapayapaan. Nagpatuloy ang masayang pagsasama nina Elmer at Nita sa probinsya. Doon na rin na destino ang lalaki. Habang si Sheila naman patuloy na gumagawa ng kabutihan sa loob ng kulungan, kasama ang mga miyembro ng kanyang Bible study group. Yon! Isa na naman pong malupit na kwento! Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Meron po ulit tayong shout out. Hello po kay Mataray Zel Vlog. Hi din po kay Adela Lee, kay Dayan Supapo, kay CJ Balundo, Matthew Ruiz. Hi po kay Miss Dimple, kay Imelda Pasqua, kay LTV Kwentong Kababalaghan. Support din po natin siya mga kaenteng. Maraming salamat po sa inyo. Hi po kay Febe Ranyada, kay Princess Abadayan from America. Hi po kay Sebastian Albao, kay Jessica Sobremonte from Tatalon, QC. Hi din po kay Cute Survivor. Hello kay Joy Aniban, kay Jasmine Vicente, kay Elsa Havinya. Hi kay Mary Jean Constantino or Mary Jean Constantino. Hi po kay Habiba Panduma,
kay Marilor Guevara, kay Ubarco Alpa. Hi din po kay Yang Yang Pasardan, Bangti Girl, Sabrina Pama, kay Sugar Alvarado Creo at kay Tita Honey Alvarado Creo at Vivian Nodalo from Jana May Creo. Hi din po kay Chat Advincula, kay Ideal Girl, Riz Pataleta, Zoe Agan, Lenny Nicolas, Nena Diones, kay Vicky Yabut. Hi po kay Jane, kay Jacqueline Sevilla, kay Maricar Dequila from Marjorie DQ. Hi po kay Chris Rod May Suralta, kay Lorena Cabigas. Hello kay Ray, Billy Ray, Jenny May Buendia from Lucy Buendia. Hi po kay La Arnie Felisario, kay Kimpoy Feliciano. Tagal mong walang kritika. Nagpapansin tuloy sa iyong kwento. Hi po kay Winnie Belnas, kay Scarlett Sky Maniego, kay Gina Andraque Peñas from Kawayan Negros Occidental. Hi po kay Zaira Kate Sibaluka of Bagao, Cagayan. Tama po ba yun? Pasensya na po kayo kung mali. Hi po kay Virginia Belay, kay Resel Galope, kay Lilian Cabatas, kay Henelita Lubrigo, sa 24 Karat Master Trade. Uy, may trader. Pakapi trade naman, bossing. Hi po kay Liza Granadil, kay Jinky Victoriano, sa Tercena Family of Guimaras from Jane Toller. Hi po kay Almera Lianete, kay Leonor Saplala, kay Rica De La Rosa, Ma'am Shijam JB, hello po kay Gina De Gracia at kay Mika Kate. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.